katulad ng kanyang Panginoon. Amen? Bakit hindi sinasabi ng Bible na yung Antichrist ay disciple ni Jesus? Kasi iba yung buhay nun eh. Iba yung anyo nun at wangis. At di naman sinasabi ng Antichrist, yung mga follower ni Jesus ay disciple niya. Sapagkat iba ang buhay natin. Hindi natin dala yung anyo at wangis ng Antikristo at ng Diablo. Amen? Kaya pag sinabing alagad ka, nabubuhay kang kagaya ng Panginoon. Hindi na kapag seminar ka lang, napatungan ka ng kamay, meron kang diploma sa Bible School, ordinado ka, it's more than that. Pag sinabing alagad ka, naging kagaya ka ng Panginoon. Nabuhay ka sa kanyang anyo at wangis, kaya naman lahat ng ginawa niya ay ginagawa mo kasi alagad ka nga. Kaya kung ang Panginoon ay bumuhay ng patay, alagad ka, bubuhay ka rin ng patay. Kaya kung lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling ni Jesus, kasi alagad ka, pagagalingin mo rin. Kaya kung hindi namuliti ka ang Panginoon, kasi alagad ka, hindi ka rin naman mumuliti ka. At dahil hindi nag-endorse si Jesus ng anumang politician, hindi siya naging campaign manager ng sinimang emperor ng Rome, so ang church hindi rin dapat maging campaign manager ng sinimang politician. Mula sa presidente hanggang sa barangay captain. At ang trabaho lang ng church ay ipag-pray ang mga politician na makakilala sa Panginoon at pag sila'y lumuklok na, ay sumunod sa Panginoon. At imbitahin yung mga politician na dumulo sa ating church upang sila'y lumago at maging alagad ng Panginoon. That is God's standard. Dami po sa akin nagtatanong ng mga chairman ng Movement Coalition at spiritual director ng iba't ibang fellowship. Tawag sa telepono, personal na pagtatanong, iba po'y text, iba po'y email. Apostol, may napili ka na bang kandidato? Sabi ko, matagal na. Wala pang eleksyon, meron na ako napili. Sabi niya, sino yun? Pakisabi mo naman sa amin at titingnan namin. Baka okay yan at ipagpipredy namin kung okay yan. Sabi ko, wala pa kayo revelation? Sabi niya, wala pa eh. Kako ko, matagal na. Wala pang eleksyon, meron na ako. Sabi nila, sino yun? Jesus Christ. Sapagkat kahit sino yung umupo, sino yung tumayo, sino yung nilagay, sino yung tinanggal, ay hindi pwedeng baguhin ang katotohanan, ang kasaganaan, kaligtasan, kapayapaan ng Pilipinas ay nakasalalay sa kamay ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. At magpakailanman ang Panginoong Jesucristo ay hindi pwedeng palitan sapagkat ang sabi ng Biblia, bilang creator ng langit at lupa at lahat ng tao at lahat ng laman ng langit at lupa, ng dagat, ay hindi siya pwedeng palitan at walang pwedeng ipalit sa Kanya. Sapagkat meron lamang isang pangalang ibinigay sa ilalim ng silong ng langit upang ang Pilipinas ang buong mundo ay maligtas at ang pangalan niya ay Jesucristo. Sapagat meron lamang isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang pangalan niya ay Jesucristo. Sapagat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sambayan ng Pilipino at ng buong mundo. Hallelujah! At dahil siya po ay kompleto na, hindi na natin kailangan ng sino pa. Kay Kristo tayo masaya, maligaya, malaya, pinagpala, matagumpay, nag-aari, namumuno, at may buhay na walang hanggan at nabubuhay kagaya niya. Hallelujah! Amen. Imagine, hanap pa sila ng kapalit ni Jesus para pasaganaan yung Pilipinas. Wala pong kapalit si Jesus. Ay gusto ko pong sabihin sa inyong lahat, mga iniibig, si Jesus po hindi natin alternative o isang solusyon o remedyo pag may problema tayo't pangangailangan. Si Kristo po ang lahat sa buhay natin. Sa Kanya tayo po may buhay, may kinabubuhay, may kahulugan ng buhay. Amen. Dahil ang buhay po ay hindi material na bagay, kotse, lupa, pagkain. Ang buhay po ay persona. John 1:4, Galatians 2:20, Colossians 3:1-3, ang buhay po ay persona. Sabay-sabay po tayong banggitin yung pangalan po ng buhay na isang persona. Say it. 1, 2, 3, say it. His name is Jesus! Amen!
Be ye perfect as your heavenly Father in heaven is perfect. Matthew 19:21, Jesus answered, ito po yung mayaman, if you want to be perfect, is that clear to all? Jesus said, if you want to be perfect, go, sell your possessions, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Isa-isa na lang po yung kailangan ng mayaman para maging sakdal na siya. Ano po yun? Yung pag-ibig niya ilipat kay Jesus, alisin sa kayamanan niya. Ang gawin niyang Panginoon ng buhay niya ay si Kristo, hindi yung pera niya. Ang paglingkuran niya ay si Kristo, hindi yung kayamanan niya. Kompleto na po siya. 1 Peter 2:21, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Maliwanag po ba yun? That you should follow in His steps. Nag-iwan daw po ang Panginoon ng ehemplo upang tayo raw po'y sumunod sa lakad niya. At walang susunod sa Kanya, hindi magiging kagaya niya. Amen. Bakit ko nagagawa lahat ng ginagawa ko sa buong Pilipinas at buong mundo ng ganyang kadali? Sapagkat hindi ako tumitigil sumunod sa Panginoon. At ang maganda pag kay Jesus ka susunod, hindi ka maliligaw. Maganda pag kay Jesus ka susunod, hindi ka mawawala. Amen? At maganda pag kay Jesus ka susunod, hindi ka pupunta sa dilim. Pag sa Kanya ka susunod, hindi ka mapapahamak. Si Satanas lang ang mapapahamak sa iyo. Ephesians 5:27, and to present her, the church, to Himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Perfect daw po, walang stain, walang wrinkle, walang blemish, at the same time, holy and blameless. Ano pong tawag niyo rito? May glory na, walang stain, walang wrinkle, o other blemish, tapos holy and blameless. Ano pong tawag niyo rito? Perfect. This is the substance of perfection. Ito pong sinasabi sa Ephesians 5:27. Philippians 1:6, being confident of this, that Christ who began a good work in you will carry it onto completion. Sabihin natin lahat, completion. Ayan. Until the rapture of the church. So, ano pong ibig sabihin nito, church? There is only one salvation the Bible teaches, and that is salvation unto perfection. Tayo po iniligtas para maging kagaya ng Panginoong Hesukristo. Yun po ang salvation unto perfection. Niligtas para maging kagaya ng Panginoon. At ano po ang salvation unto perfection? Living like Jesus. Palakpakan natin ang Diyos. Meron po sa akin nagtanong, hindi lang po sa Pilipinas, sa ibang bansa. Bawat bansang puntahan ko po yan. Amerika, Japan, Israel, Thailand, so forth and so on. Korea. Ano yung pinagkaiba ng revival na dala ko sa revival ng naunang panahon? Sabi ko yung spelling ng revival parehas. Pero yung meaning at mandate at ministry magkaiba. Ang dalawang revival ay hindi lamang para alisin ang church sa kasalanan. Hindi lamang para wasakin ang gawa ni Satan. Hindi lamang para tayo po ay ibalik sa Panginoon. Hindi lamang tayo po ibalik sa pag-ibig sa Word of God, sa Panginoon, sa kabanalan, sa will ng God the Father. Kundi turo ang maging kagaya niya. At ang tawag dito ay apostolic revival. At ang apostolic revival ay revival unto perfection. At ang revival unto perfection ay meron pong simpleng definition, living like Jesus. Amen. Tuloy po natin. Dahil pag-aralan niyo ang nature ng revival, pag hindi naging kagaya ng Panginoon, ang revivalist at ang na-revive, babalik sila sa sin. Pero pag ang Panginoon ang tinularan mo sa buhay niya, hindi siya nagkasala kahit minsan,